So ayan, nandito tayo ngayon sa farm at dito tayo sa labas matutulog dahil sa lindol na nangyari kanina. Yes. So, di natin magagamit yung tent sa taas kasi nasira siya, di ba May? Yes. So, wala tayong magagawa, May, kundi dito talaga sa labas ng bahay matutulog. Instead na doon kami matutulog sa taas ngayon mga pangga. So, lumindol. So, may mga crack na din yung ano natin, yung modern bamboo house natin. Yung baba niyan, mga semento kasi yan. So, parang delikado na din na doon tayo matulog. Tagilid na din yung modern bamboo house natin. Ano, totoo naman, tagilid nga. Buti na lang meron nakakabit na awning dito kay Abante. So, magagamit natin siya. Maglatag na lang tayo dito ng tent. So, nag-DIY na nga si Normie dito ng tali. Kasi naiwan nga yung room niya. Kasi Pumunta lang talaga kami dito sa farm mga pangga para mag-refresh, pahinga muna. Tapos hindi namin inakala na lilindol ulit. Go with the flow na lang tayo, hanap tayo ng paraan para ano. nung lumindol nga, nag-bonfire pa tayo, di ba? Tawanan pa tayo. Tapos bigla na lang, lindol, wala na. Dito tayo nag-bonfire. Tapos, dito tayo matutulog. Ayan, prepare na nila Norme yung mahihigaan natin ngayong gabi, yung tent. 7.2 magnitude na lindol. Titignan natin yung modern bamboo house natin kung ano yung pinsala na natamo nung lumindol. Tara, let's go. Unahin natin dito sa itaas mga pangga. Yung ceiling natin. Ayan, lumabas na siya. Tapos, sabi ni kuya, itong sliding door daw dito sa kwarto is hindi na siya pantay. Hindi na siya nasasarado. Ayan o. Oh, di ba? Laki na ng spacing niya. Yes. Tignan nyo naman mga pangga, yung nangyari dito sa modern bamboo house natin. Dahil to sa lindol ha. Oo. Ayan pa oh. Grabe. Tapos, yung mga ano, wala na. Door, hiwi na. Di na ma-close. Hiwi na nga. Ito pa oh. Saan? Sa taas. Pero nung hindi pa lumindol mga pangga, hindi talaga ganito to ha. Hala. Tignan mo naman dito mayo. Nagkang-ana. Nagkang-ana. Ako po. Grabe naman talaga. Sa Pero- baba daw tayo, May. So far, matitirahan pa din naman siya, di ba? Matitirahan pa naman. May mga minimal lang naman yan na crack. Hindi naman talaga yung sobrang laki talaga. Pinapakita lang natin ngayon yung kung ano yung epekto ng lindol dito sa modern bamboo house natin. Kasi syempre, may mga nagtatanong kung kumusta na yung modern bamboo house, di ba? Papa-fix naman natin to lahat mga pangga. So, dito sa CR natin mga pangga, tignan nyo naman yung mga crack dito. Ayan, kitang-kita talaga sa ceiling. Dito, ayan. So, pero may napasabi sa akin mga pangga, kapag hindi daw napasukan ng piso yung crack, ibig sabihin, goods pa daw yun. So, nakikita naman natin, sobrang liit pa naman. So, goods pa to. Nakita nyo naman mga pangga, yun yung mga natamo ng modern bamboo house natin. So far, minor lang naman yung mga crack, yung mga damage. So, goods pa siyang terhan. Ngayong araw nga mga pangga, ay magpipintura tayo sa ating modern bamboo house. Sa previous video nga natin mga pangga, nakita nyo na tayo na yung nagpapatuloy sa pagpintura dito sa modern bamboo house natin. Sa kadahilan na nagkasakit ng ilang araw yung nagtatrabaho dito. Siyempre, as owner mga pangga, naghanap tayo ng paraan para hindi matanggong yung tinatrabaho dito. Meron naman tayong konting idea sa pagpintura, kaya tumulong na lang tayo. Pero siyempre, walang bawas sa babayaran namin sa kanila mga pangga. Kibalikusa lang talaga namin to para matapos lang. Hindi din kasi namin alam mga pangga kung kailan magiging okay yung nagtatrabaho dito. Kaya ayun, nagkusa na lang kami. Nilagyan na nga namin ng mga tape yung edge at saka yung mga corner mga pangga para hindi malagpas-lagpas yung mga pintura. After na nga natin maglagay ng tape mga pangga, naglatag na kaagad tayo ng mga newspaper pa hindi malagyan ng pintura yung sahig natin. Alam ko mga pangga na hindi madali yung tatahakin natin para sa improvement dito sa farm natin. Lalong-lalo na first time natin magpagawa kung anong meron dito sa farm natin. Pero kahit ganun mga pangga, kakayanin natin at magpapatuloy tayo. Basta palagi lang kayo andyan para suportahan at gabayan kami sa journey namin dito sa farm. Walang imposible, kayang kaya to. Aside nga pala sa primer mga pangga, 3 beses namin pininturahan ng pabalik-balik para daw na mas maganda yung result. After na nga namin magpintura sa ceiling mga pangga, naglagay kami ulit ng tape sa gilid ng frame sa ating sliding door para mapinturahan yung mismong frame talaga mga pangga para mas lalo siyang magandang tignan. At dahil nga medyo rough yung kahoy na nilagay nila mga
mga pangga, kailangan pa natin siyang iliha bago pinturahan. Nakakatuwa lang din talaga mga pangga kasi every time na may hinaharap tayong problema, may mga tao talaga tayong masasandalan. Lalong-lalo na siguro kung hindi busy ang Team Lady Boss, kung andito lang sila, siguro matutulungan din nila tayo. Nakakamiss nga mga pangga yung mga moment na kasama natin sila. Yung tipo na parang wala kaming hinaharap na problema kasi puro tawa lang talaga yung ganap namin. Pero kasi mga pangga, habang tumatagal, may kanya-kanya na tayong priority sa buhay. Hindi naman kasi pwede mga pangga na pigilan natin sila sa pag-grow nila. Alam ko na marami na kami sa banding ng Team Lady Boss. Pero hayaan yung mga pangga, darating din yung panahon na makakasama natin sila ulit. Ayan na nga mga pangga, nilagyan na natin ng brown na pintura yung kesame natin para may design naman konti. Masarap na nga sa pakiramdam mga pangga kasi konting tiis na lang matatapos na tong modern bamboo house natin. Pagkatapos kasi sa ating modern bamboo house mga pangga, magiging komportable na tayo sa lahat ng gagawin natin dito sa farm natin. Kasi nga, meron na tayong komportable at maayos ang titirhan dito sa farm natin. At ayan na nga mga pangga, pininturahan na din natin yung frame sa ating bintana at saka sa pintuan sa may veranda. Ini-imagine ko pa nga lang na matapos lahat ng pinaplano natin dito sa bahay natin mga pangga, kinikilig na ako. Huy! At dahil tuyo na nga yung pintura mga pangga, hinahinay na namin tinatanggal yung mga tape. At saka tinitignan din namin kung may mga lagpas-lagpas ba na pintura para ma-fix din namin. Pero kung sakali mga pangga na meron kami mga mali-mali na nagawa dito sa bahay natin, huwag kayong mahiyang magsabi sa amin mga pangga. Open naman kasi kami mga pangga para i-correction sa mga trabaho namin dito. Para may tama din namin yung mga mali namin dito. At ito na nga yung kinalabasan sa ating trabaho mga pangga Parang tinext talaga sa pagpintura. Konting kulang na lang talaga. Parang professional pintor na talaga tayo, Charla. Help Normie, help Normie. Help Normie. Ang cute, Ayun. Ng mga bata. Help Yung mga bata. Help Normie nga. So isang family yan. So ano yung ibibigay ni Norme Garcia sa isang pamilya na nagsabi ng Help Norme! Tent, solar, pagkain, tubig. Ay! Ang dami! Kamu na, bahala na mama. Okay, so, kaya yan. pinapod na ito sa tanan. Mga tanan na, okay? Ayun! Okay na mo. Thank you! Ano, may bata dito, tapos may dala-dala tayo na ano ba? Na damit pang bata. Bigay ito ng ano din natin, nag-sponsor na taga Panabu ata yun. Oo. Halika, dali. Cute, cute. Tignan nyo. Ano? Ala! Ayun! Bagay na bagay sa kanya, May. Tingnan mo naman ang paglaki niya. Paglaki. Ayun! We need cash! Wow! We need cash! We need cash! We need cash! Food and water. Bibigyan natin siya. cash! Halika, sir. Bakit kailangan mo ng ng pera instead sa pagkain at sa tubig? Para pagpapit man ng gatas. Ng gatas? Yes po. Dahil we need cash yung sabi mo dyan, bibigyan kita ng we need food and water. Food and water. Ano to? Plus on beda. May na-meet kami na bata na may cancer. At sobrang idol ko si Norme. Isa din to sa biktima ng lindol dito sa Manay. So, ayan. There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place, it was brighter than tomorrow. Happy ka? Happy? Happy. Really try, you'll find there's no need to cry. In this Strong lang. Angko kami, ha? Okay? Ito na nga, parang nagparid na kami dito. Balik na lang tayo doon. Kasi sumusunod na mga tao. Wala na tayong magagawa dyan. Basta goal natin is mabigay na ito lahat. Hoy, hinay mo ba? Marisgrasya namin. Hinay lang. Sabi ni Kuya, pag uwi tayo ng Tagum, pupunta pa rin sila ng Tagum. Ubus na daw gasolina nila, kakasunod. Ubus na daw gasolina. Hoy, hawa na tayo. Eh! Hoy! Mga pangga, ito na yung second batch natin para sa mga taga Manay, Davao Oriental. So, meron tayong dala-dala na 45 pieces na tent. Ayan. Meron tayong 81 pieces na solar light. Tapos 100 na malong.
May mga tubig, may relief goods, tapos may 50 na trapal. Ayan. So, bibigyan natin itong mga pangga per family na ha, hindi na per person. Pupunta tayo sa mga liblib na lugar doon sa Davao Oriental, Manay. So, depende na lang kung ano mangyayari doon. So, sana gabayan tayo ni Lord at saka magiging successful yung pamimigay natin mamaya. Grabe si Abante, oh. Nakarating na dito sa Davao Oriental. Wow! Daming karga ni Abante. Oh, punong-puno. Wala Kaya nang space pa. sa likod. Kaya pa 10. Kaya pa? Oh. Dali. So, ngayon na, kakarating lang namin dito sa Mati City at magdidiskarga kami ng dinala namin ng mga gamit from Tagum City, guys. So, yan, challenge. Sobrang bigat ng tubig. Kunin mo, Norme. Wala kang tiwala sa akin na. Kaya yan ni Norme. Norme Garcia pa. Ay, ang kaya lahat. Amazing! Uy, tawa-tawa to, oh. Oh, yun. Kailangan kasi ikaw kasi matangkad ka. Yun pala yung ano ko, silbi ko dito. Oh, yan yung silbi mo. Wait lang. Bakit? Ano ko? Nahilo? Agoy, yun na nga. Ang kulit mo kasi. Masaya lang po talaga si Norme kasi makakapagbigay na tayo ng tulong sa Manay. Kaya masaya siya. Alive na alive talaga siya pag mga ganito eh. Lalo na pag ganito, dagat sa gilid. Sus! Norme, mukha niya, yung ngiti niya hanggang tenga. Oh, ayan. Good morning. Hindi naman siguro masama. Nakakain muna kami. Kami muna unang kakain sa mga niluto namin. Mayno? Eh. Ayan, guys. Mga pangga, tignan nyo yung solar light na ibibigay natin sa mga tao, mga pangga. Dalawang klase to. Ito, naka-built-in yung panel. Tapos pwede siya isaksak din. Tapos ayan, panel. Tapos pag siga, iba-iba siya. Meron pa ganyan. Tapos ito, tignan nyo, di remote. Tignan nyo ha, 1, 2, 3. Wow! Tapos yung panel niya, iba cute na mga pangga. Laking tulong na to sa mga tao doon. Lalong-lalo na yung kuryente doon may Oo. Patayin natin. Sidlak. Ayan, kahit nga nasalanta din tayo, biktima din tayo ng 7.6 na lindol dito sa Mindanao. Nagpre-prepare na si Norme Garcia ng pan-relief goods para sa mga taong sobrang naapektuhan ng lindol. Prepare tayo, syempre, mahirap na. Oh. Kasi nagawa nga natin sa Cebu. Bakit hindi natin kayang gawin dito sa Mindanao, di ba? Dito sa mismo lugar natin, sa Davao Oriental, di ba? As of now, pinagkasya lang din talaga namin yung konting naiwan sa Cebu, tapos dinagdagan namin ng personal money namin Yes. para marami yung mabili natin. So, meron tayong 6 sacks ng rice, tapos itong mga dilata at mga noodles. As of now, 50,000 muna yung binudget namin ni Jenny sa personal money namin. Kasi yung naiwan dun sa Cebu is 5,000 na lang. So yun muna yung ginastos natin. Baka dadagdagan pa natin or may magdagdag pa. Pwede pa. Masa-start na kami mag-pack ngayong araw na to, May. Yes. Konti lang muna as of now. Oo, pang first batch muna natin to. Sana Kasi marami pa tayong matulungan. Kanina lang Lumindol. So, yung date ngayon, tingnan natin. October 10. So, namili talaga kami agad para sa mga taong nangangailangan. Yan, hanggang ngayon, nahihilo pa rin si Norme. Tulog daw muna siya. Diskarga kami ulit. Kasi, hindi kasya. Nilagay na lang sa taas yung mga tubig, Ayun. Tapos, nag-rearrange sa mga dadalhin natin para magkasya lang talaga lahat. Kasi hindi pwede na may maiwan. Yes, sayang naman. Isahan na Kailangan lahat solido ng talaga. mga dadalhin talaga natin kasi malayo-layo yung biyahe natin, May. Tignan nyo naman kung gaano kadami yung dadalhin natin. May mga tubig sa itaas, mga tent. Ayan. Dito sa gilid, ayan mga tent lang, 2 sako ng tent. Ayan, for 6 person. Mga malong, 200. Meron pang nag-donate na taga-Panabo. Ayan. Mga solar. Ayan, di ba? Thank you so much sa mga nag-donate. Love, love always, mga pangga. God bless you all.
Noong September 30, 2025, yumanig yung malakas na lindol sa Cebu. Maraming buhay ang nasawi at maraming bahay ang nasira. Sobrang hirap paniwalaan at sobrang hirap tanggapin. Kaya naman noong October 2, 2025, bumiyahe kami papuntang Cebu para personal na maghatid ng tulong sa mga nabiktima ng malakas na lindol. October 6, 2025, saktong 3 araw na nandun kami sa Cebu, ay umuwi na kaagad kami. Pero sa totoo lang mga pangga, gustong-gusto talaga namin na magtagal sa Cebu para sana mas marami kami matulungan doon. Pero hindi ko alam, hindi ko rin maintindihan mga pangga na para bang may humihila sa amin na gusto na kaming pauwiin sa Mindanao. At yun na nga mga pangga, yung nakauwi na kami. Saktong 3 araw lang din yung pahinga namin. Yumanig din yung napakalakas na lindol na 7.6 magnitude dito sa Mindanao. Hindi nga ako makapaniwala na kami mismo maranasan namin yun. Nabalitaan nga namin agad na dahil dun sa malakas na lindol na yun, madaming parts sa Mindanao na grabe yung pinsala, madaming bahay at building yung nawasak. Kaya naman hindi tayo nadalawang isip na bumili ng relief goods after nung lindol at bumili din kami ng solar light, malong, tent, trapal, tubig at naglikom din kami ng fans para pangdagdag sa tulong natin. Grabe. 3 days ago, nasa Cebu pa tayo at tumutulong sa mga biktima ng lindol. Tapos ngayon, papunta tayo ng Davao Oriental para syempre Magbigay ng tulong. So kahapon lang lumindol dito at nag-prepare agad kami nung hapon na ng mga kakailanganin natin. Tapos ngayon ng umaga din at naging ready siya ngayon, alas 4. So, yun. Punta muna kami ng Mati City kasi may dala kami na lulutuin pa namin mamayang madaling araw para magbigay ng ready to eat na mga pagkain. Grabe. Non-stop yung pagtulong natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil tayo yung naging way para makatulong din sa ibang tao. So, Salamat din sa mga nag-donate. Yan, maraming salamat sa inyo mga pangga. Doble ingat lang din kasi pupunta tayo dun sa talaga, yung lugar na center talaga ng pinakamalakas na lindol dito sa Mindanao, 7.6, di ba, magnitude. Bumiyahe nga kami ng alas 4 sa hapon mga pangga. Dumating kami sa Mati City ng 8 p.m. Pagdating namin, diniskarga muna namin yung mga gamit namin ka Abante. Di kasi kakayanin mga pangga kung si Abante lang yung dadalhin natin. Mahirapan tayo sa pag-release ng tulong natin sa mga tao. Kinabukasan nga mga pangga, nag-prepare na kami ng ready to eat na pagkain at ibang gamit na dadalhin namin. Tapos nagpa-rescue na din kami ng isang sasakyan papuntang Manay, Davao Oriental. Abante! Yan, may nakrak na daan dito. Wasak talaga. Tignan dito, tignan mo. Maliit na lang talaga yung nadadaanan dito na tulay. Lalim. Bahay, tignan nyo naman, konting-konti na lang talaga, mahulog na. Yan, nasa Manay na tayo, guys. Pagdating nga namin dito sa Manay mga pangga, nag-distribute ka agad kami ng mga pagkain na dala-dala namin. Masaya nga ako mga pangga kasi nakikita ko yung mga tao na masaya sila nang nakita tayo. At syempre, masaya ako dahil nakatulong tayo. Pero alam ko naman mga pangga, hindi talaga sapat para sa lahat ng taga rito. Yung dala natin na solar, tent, malong at trapal. Pero at least kahit papano ay makatulong tayo sa mga taga rito. Makikita mo talaga sa mga mukha nila na kahit may trahedya na dumaan, nakangiti pa rin sila at masaya sa konting tulong na naibigay natin dito sa Manay, Davao Oriental. Sobrang hirap ng panahon ngayon dahil sa sunod-sunod na lindol sa buong Pilipinas. Kaya sana magdoble ingat tayo kung saan tayo magpunta. Maging alerto sa lahat ng bagay. Mag-prepare din tayo ng ready to go na bag na lahat ng kakailanganin natin andun na. At syempre, wag natin kalimutang magdasal palagi. Gusto ko lang pala magpasalamat sa lahat na na-donate dahil sa inyo nadagdagan yung budget natin para sa pagtulong. Mas madami yung natulungan natin dahil sa inyo. Lahat ng to naging posible dahil sa inyo. Kaya kami na nakakatulong kami pero sa ganitong sitwasyon parang nakakalungkot din. Yun, grabe, wasak na wasak yung bahay. Oh. Ay, awan na namin. Thank you.
Ay, my God. Lindol na naman, tawagin si Lulu. Uy, pusok kayo. Jesus, oh my God. Ay, Lord God. Lord God. Oh my God. Oh my God, Jesus. Lord, please. Lord. 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 Baba. Lord, Gabriel. Brian. Gabriel. Gabriel, Brian. Brian. Gabriel, Brian. Brian, Gabriel. Help! Help! Pagdala! It's so good sa bata na. Lord God. Lord, tama na. Lord, tama na. Lord, please. Lord God, please, please. Tama na, please, Lord. Lord. Lord God. Gabriel. Lord God, please. Tama na. Tawagin si Normie B, please. Tawagin si Normie, pabalika. Pabalika si Normie B, pabalika, please. Pabalika, B. Oh my goodness. Gabriel, baga, huwag kang Uy. matumba kay mga maano. Uy, mas kusog lagi karon. Nervous ako ka. Ipo nga, uy. Grabe. Nagkaroon ng awa ang chandelier. Grabe mga pangga, tignan niyo naman yung chandelier namin dito sa 3rd floor mga pangga. Sa sobrang lakas ng lindol, yan yung nangyari sa chandelier natin. Kabuhal-buhal na o, tignan niyo naman. Naku po, paano kaya to? Grabe kasi yung lindol talaga, may ganun-ganun talaga, oh. Nag-uumpo ka na. No. Yung chandelier nga doon sa sala, eh. Halos marating na yung ceiling talaga sa sobrang lakas. Patayin yung unaga, baka makulimti ako dito ba? Buti na lang, hindi nabasag ba oh? Grabe, oh. Buti na lang talaga, hindi siya nahulog. Isa dito sa inisip ko kanina, eh. Buti na lang, may wala ka dito sa 3rd floor. Nasa kwarto ako, sobrang layo din ng tinakbo. Abot mo ba? Buti man. Hello. Pag tumagal yun, May, pag mas tumagal yun, wala na yan. Baka nahulog na yan talaga. Buti na lang, may hindi nabasag talaga o natanggal ba? Oh my God! Linog! Linog! My God! Linog! Linog! My God! My God! Puyong pam, puko pam. Oh! Shit! Lord! Lord! Lord God! Lord God! Jesus' name! Jesus' name! Jesus! Oh my God! Lord! Lord! Jesus, please, tama, Lord. Please. Relax lang, Please. Lord, oh my God, ang chandelier. Nalakaw. Oh my God. Lord, tama na, please. Tama na, Lord. Lord, tama na. Tama na, Lord, please. Lord, please. Please, Lord. Please. Lord, tama na, please, Lord. Tama na, Lord, please. Tawagan sana ko si Normie. Shit, nangurog ko. Ay, sa mo. Yung sagsulod ya. Oh, duyan ay. Oh my God. Napaya. Yeah. Si Mama. Grabe ang chandelier. Grabe kauyog. Ma, naglinog dira, ma. Isa man ni. Ma, kumusta mo dira, ma? Kumusta mo dira? Nangurog ko, oy. Nangurog ko sa kakuluba. Oh, lagi ma, sige ma. Manawagan sa ano si Normie ma. Wala mo siya diri ma. Wala si Normie diri. Tawagan sa nako. Sige na, babay sa. Amping mo dira ha. Bye-bye. May, kumusta ka? Asa ka?
Napamindalian, nagpalit og ano. Okay ra ka? Ikaw, okay na ka? Nangulong po ako sa second floor. Grabe tabi yung sa chandelier. Kaya mga pangga, nakauwi na tayo dito sa bahay natin. Labas pa lang ng bahay. Ayan, may crack na. Yung fence natin. Tignan nyo naman. Grabe. My goodness. Huwag muna pumasok ha, tapos doon din mga pangga. Meron din dito. Ayan o. Nag-crack din yung ano, yung fence natin. Ayan o. Pero sa loob, hindi ko pa alam kung meron. Kamusta ka naman, May? Sobrang kaba kanina, May. Kung alam mo lang talaga, nanginginig na ako. Tapos ako lang yung mag-isa na iwan sa bahay. Tapos ito pa mga pangga. Buti na lang, hindi masyadong malaki talaga. Pero dun sa kabila, malaki yung hiwa niya. Mga ganito. Oh. May, yung lindol na na-experience natin dito, mas malakas pa sa Cebu. Kaya nga. Kasi- 7.6. Sa Cebu, 6.9. Grabe, sana safe yung mga tao talaga dito sa Tagumay. Sa downtown, grabe. Sobrang traffic. Yung mga students, college, elementary, nagsilabasan lahat. Buti na lang yung mga bata, kinuha ng mga parents nila. May mga bata din na umiiyak. Grabe. Trauma. Sa nangyari, sobrang lakas talaga. Kanina nga, si Abante, gumaganon-ganon na talaga, May. Lord, tabang, Diyos ko. May, pasok tayo, May. Di pa ako pumasok, May. Check natin yung buong bahay, mga pangga. Kita ko, wala naman. Buti na lang. Then mga pangga, dito sa second floor, may crack na oh. Pero okay lang, kasi konti lang. Maliit lang yung crack niya. Normal lang yan. Ayan. Tignan natin sa itaas. Ayun pa may oh. Nag-crack sa taas na yun. Ayan oh. Pero konti lang man yan. Normal lang yan, May. Dito tayo sa second floor. Yung chandelier, May, kinabahan talaga ako, May. Parang dinuduyan na talaga kanina. Oo. Promise. So, sila sir, sa ano ginawa? May, iniwan nila ako, May, mag-isa, May. Ay, May, yung plano. May, ipapasok na sana yung isang table. Tapos, nabigla ako, wala ng tao. Ako na lang mag-isa dito. Iwan niyo pala. Linog-linog. Grabe yan. Wala na, ako na lang mag-isa. Dito, wala naman. Sa kwarto na to, wala naman. Dito tayo sa third floor, mga pangga. Buti, wala. Walang crack. Madumi lang konti, pero goods naman. At least, Minimal lang yung mga crack, May. Parang normal lang kasi maliliit lang siya. At Oh, yung kaya sa lang bahay. siyang anuhin ng pintura. yung sa bahay, konting-konti lang talaga. Yung fence lang, medyo malaki-laki yung damage na crack. Pero buti goods na lang, naman, May, goods. timing na nagpa-repaint tayo, at least maayos siya. Oo. Pero yung nakakabalang ngayon talaga, yung mga aftershocks. Kasi nga, doon nga sa Cebu na 6.9, grabe yung aftershocks. Sobrang dami talaga. Ilang araw nag-take yun. Paano pa kaya dito na 7.2, tapos 7.6 doon sa Kaya nga. Jensen? Grabe. Buti na lang, yung bahay din natin, di na parang na-test talaga siya sa lindol. Oo. Malalaman talaga natin na matibay Oo. yung bahay natin. Tapos, first time in my life talaga, Ako May, din. na na-experience ko yung ganung lindol. Kasi nung lumindol din dito na 6 point something din, nasa Thailand tayo noon. Pero ngayon, 7.2, grabe. Alam mo yung pakiramdam ko kanina, May, yung iniisip ko, paano na yung bahay, yung mga mahuhulog, lahat na talaga. Tapos ikaw, si Mama, iniisip ko, grabe. So, at least Ako okay lang na, mag-isa okay na dito. tayo. Kinamusta ko na yung family ko, okay naman sila. Family mo, kamusta? Okay lang si Mama doon. Okay lang, at least okay tayo lahat. Ang importante, safe ang lahat talaga. Yun naman yung mahalaga talaga, yung mga bagay, pwede naman palitan talaga yan. So, itong bahay natin, thank you Lord, at least masasabi talaga natin na sobrang tibay niya. Kasi konting-kunti lang talaga, sobrang nipis lang ng crack doon sa baba. Yun lang talaga, di ba? Isa lang. sa hagdanan Tapos lang. yung sa fence, wala naman. Hagdanan naman yun, sa hagdanan. Pero goods na. At least safe tayo lahat. My goodness, mga pangga, biyahe sana kami. Lumindol na naman, sobrang lakas. Balik muna tayo ka. Yung mga wire, tignan nyo naman. Dito na. Tignan nyo yung mga wire. Habang nagbabiyahe kami mga pangga, gumanon bigla si Abante. Tapos tignan mo naman yun, oh. Oh, yan, oh. My goodness. Wala na, balik na muna tayo. Another na naman. Lord, nasa naman eh. Oh, yan, oh, lakas. Lakas ng takbo natin. Tapos biglang gumanon yung manobela ko, oh. Sige. Wala. Ay. Kamusta na ato sila? Balik muna tayo, balik. Balik muna tayo sa bahay, mga pangga. Yan.
tao nasa labas na. Sobrang dilim. Shot pa rin, no? Kahit gabi na. Ayan, nag-brown out pa mga pangga. Dumindol, tapos... Oh my God! May natumba! Wait lang. Mahinay lang tayo, wait lang. Grabe. Pagkatapos ng lindol, nag-brown out bigla. Tumba pa yung motor. May lindol pa, konti. Ayan yung mga tao nasa labas, oh. May mga dalang aso. Ayan. Po. Good morning! Ito yung prepare namin umagang-umaga guys. Kanin, pansit at saka itlog para sa mga taga-Manay, Davao Oriental. So as of now, siguro yung madadala natin ay mga almost 200 packs para sa ready-to-eat na food. Pero syempre may mga ibang dala din tayo na mga tent, di ba? Mga solar, relief goods. So, depende na lang talaga kung ano yung pinaka-need talaga ng mga tao doon. So, ito talaga, yung pinakaunang plano natin, may 500 pieces. Kaso nga lang, kulang tayo sa manpower at saka yung lutuan at mga gamit na pangluto talaga. So, pinagsisikapan namin as of now talaga na kahit 200 muna yung pauna nating madadala doon. Ano, May? Okay ka lang? Okay. Okay. Ayan mga pangga, ready na kami na pumunta sa Manay. Dito na yung mga malong, solar, tent, pagkain, relief goods. Meron din tayong additional na 50 pieces na trapal. Tag 4 meters ang kada isa nito mga pangga. So may dala din tayong isang Hilux na punong-puno din ng mga damit, pagkain, tubig, solar. Meron din doon. Kung ano meron dito kay Abante, meron din doon sa kabila. Kunting tiis na lang talaga, makakalis na tayo. So abangan nyo kami dyan mga taga-Manay. So, before ang lahat, gusto na natin mapasalamat sa mga nag-donate na naghatid ng mga damit at mga kumot doon sa store natin at sa mga nag-donate na mga nagsisend sa GCash natin. First batch pa lang to, so may plano pa kami ni Inday Jenny na may second batch pa sa ipamimigay natin sa mga taga Davao Oriental. Salamat dahil naging posible itong mangyari ngayong araw na to dahil sa mga nag-donate at nagtulong din. At syempre, yun, dahil din sa efforts ng mga kasama natin, May. Yes, syempre. Yun. Welcome to Municipality of Manay. So, binalikan natin yung mga tao na nasa kalsada na tinawag si Norme talaga. Matagmig ka ng katong luto na. Uy! Grabe! Dami mga bata dito. Nabigay na si Norme Garcia dito sa Manay, Davao Oriental, ng ready-to-eat na food. Sobrang dami ng mga residente. Kumusta naman dito? May, nanay. Thank you. Ayan, ito yung signage ng mga tao dito. Happy Tummy, Idol Norme. We also need help. Nakalagay, we also need help. Oh, cute na mga bata, oh. Maghatag mi, oh, ready to eat na food. Apod lang ta, apod. Relax lang. Tignan nyo naman yung gano'ng kadami yung tao dito na humihingi ng relief goods natin. Picture lang? Wala na lang relief goods. Picture lang. Linya-linyag tarong. Ay, sa Seawalk. Hala, grabe yung tao. Grabe. Siwak. Nagta-traffic na dito. Linya. Apod-apod lang ha. Nagta-traffic na talaga dito. Ayaw na yung ipito ang bata. Dala. Diri ata tanan. Anak, wala din yun. Siguro namin sobrang dami tao guys. Hoy, kagagaling lang natin galing Cebu. Sobrang sipag naman yan. Excited na ako na lipat dito. Parang gusto mo na talagang ilagay yung lahat ng gamit natin dyan sa mga closet natin, May. Siyempre, alam mo naman. Skip lang talaga tayo dito sa bahay para makapunta tayo sa Cebu para makatulong doon. Oo, pero sobrang dami pa dapat gawin dito, di ba? May sasabihin ako. Ano yun? Happy 7.5M! Ang bilis! Oh, congratulations! Salamat sa suporta. Look! 3 days lang! Nadagdag sa atin ng 100 days! Wala pang maayos sa tulog yan ha, pero sinabi ko maglinis ka. Grabe, linis niya. Ay, kanina din. Naglinis siya dun sa kusina. Basta ikaw mag-utos, okay yan. Parang flash ba na sobrang bilis lang pagkalinis. Dito kami natutulog pero yung mga gamit namin wala pa dito.
Welcome to Municipality of Manay. So, binalikan natin yung mga tao na nasa kalsada na tinawag si Norme talaga. Matag ka ng katong Ready luto to na. eat. Uy! Grabe. Dami mga bata dito. Nabigay na si Norme Garcia dito sa Manay, Davao Oriental, ng ready to eat na food. Sobrang dami ng mga residente. Kumusta naman dito? May, nanay. Thank you. Ayan, ito yung signage ng mga tao dito. Happy Tami, Idol Norme. We also need help. Nakalagay, we also need help. Oh, cute na mga bata, oh. Maghatag mi, oh, ready to eat na food. Apod lang ta, apod. Relax lang. Tignan nyo naman yung gano'ng kadami yung tao dito na humihingi ng relief goods natin. Picture lang? Wala na lang relief goods. Picture lang. Linya-linyag tarong. Ay, sa Seawalk. Seawalk. Hala, grabe yung tao. Grabe. Seawalk. Nagta-traffic na dito. Yeah. Linya. Apod-apod lang ha. Nagta-traffic na talaga dito. Ayaw ninyo ipiti ang bata. Dala. Diri ata tanan. Anak, wala din. Gawin namin sobrang dami tao guys.